Darwin. Yung iba naman, umuwi ng mas maaga. Okay? Short time ba yon? Yung sa taga... Under time. Kayo ha? Kayo ha? Okay? Okay. Nag-under time. Okay? Para lang makapunta dito at masaksihan, makarinig kay Father Darwin. So again, from the bottom of my heart, my gratitude, my thanksgiving for your response. And of course, I know that there are faithful who came from different parishes, from the cathedral, from the Queen of Peace, from Notre Dame Village. Thank you so much. And even outside Cotabato City, who came by from Landasan and from Parang, just to hear Father Darwin speak this afternoon. Okay? Ngayon, gusto nyo na bang makarinig ng mga mabubuti at mga ano pa ba ang gusto nyo marinig? Okay? Mabuting balita ng Panginoon na handog sa atin ng ating minamahal na Father Darwin. Handa na ba kayo? Okay, hindi na natin patatagalin. It's our blessing to have with us today the famous Catholic faith defender, exorcist, Father Darwin Gitgano. God is good all the time. Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Pasalamat ako una sa lahat sa ating parish priest dito sa Our Lady of the Holy Rosary Parish, si Father Simeon V. Samson Jr. Bigyan natin ng palakpak si Padre at si Reverend Father Philry Michael Magno. Ang ating mahal na obispo, si Archbishop Charlie Inson. So, okay lang ba kayo dyan, mga kapatid? Pero before tayo magsimula, babasahin natin ang banal na Ebanghelyo. Tayo lahat. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Jesus said to his disciples, "Do not give what is holy to dogs, and show your pearls before swine, lest they trample them underfoot and turn and tear you to pieces. Do not do to others whatever you would have them do to you. This is the law of the prophets. Enter through the narrow gate, for the gate is wide, and the road broad that leads to destruction. And those who enter through it are many. How narrow the gate and constricted the road that leads to life, and those who find it are few." The Gospel of the Lord. Please be seated, mga kapatid. Sige. Pasensya na kayo, ha? Hindi ako makikita sa likod. Biblical naman ito. Daghan ang gitawag, mugbo ang gipili. So ngayon, mga
Hello? Oh, nandito na. Pinatayan ako ng microphone. So ngayon mga kapatid, ang isi-share ko sa inyo dahil marami sa atin na kahit very active na sa parokya, ay marami pa rin na nakalabag sa unang utos. Diba ang Diyos lang ating sisambahin, wala nang iba. Pero marami tayong mga pamahiin. Marami tayong superstitious belief. Kaya nga, ang simbahan, nagsasabi sa Catechism of the Catholic Church 21:16. Magko-quote talaga kami ng statement ng simbahan. Bakit? Ang simbahan ang haligi at suhay ng katotohanan. The pillar and the foundation of truth. Ano ang simbahan? The pillar and foundation of truth. 1 Timothy chapter 3 verse 15 to 16. So ang dapat natin tanungin, hindi maganda na ang tanong natin, saan mababasa sa Biblia? Hindi yan maganda na tanong. Ang magandang tanong, para hindi tayo maligaw, dahil maraming nagbabasa sa Biblia, naligaw. Nagtayo ng sariling simbahan. So ang tamang tanong, ano yung utos? Ano yung aral ng simbahan? Amen? Bakit? The church is the pillar and foundation of truth. Kailangan natin malalaman natin ang katotohanan. Because the truth shall set us free. Ang magbigay sa atin ng kalayaan. Wala nang iba, katotohanan lang. Ikaw at ako may opinyon. Totoo, hindi? Ikaw at ako ay may filosofiya. Totoo, hindi? Ang Diyos wala nun. Walang opinyon ng Diyos. Ano ba ang Diyos? I am the truth. Ano ang Diyos? Siya yung katotohanan. Amen? Bakit kailangan natin malaman yung katotohanan? Because the truth will enlighten your intellect. Because our intellect is being darkened by our sinfulness, by our sins, sa ating mga kasalanan. Kaya nga, blinded na yung intellect natin. Nasa simbahan, pero hindi nakikinig sa aral ng simbahan. No? Hypocrisy. So ngayon, dahil ang katotohanan magbigay sa atin ng kapayapaan, kailangan natin pakinggan yung teaching ng simbahan. Anong sabi ng simbahan? Babasahin ko ha. Sa CCC 21:16. Ano ba yung CCC, Father? Meron ba kayong CCC? Meron? Wala? Merong nagtatanong sa akin, ano ba yung CCC? Catechism of the Catholic Church. Official teaching sa simbahan. May CCC ba kayo? Yung mga walang CCC, mag-CC na kayo. Hindi nyo alam yung katotohanan. Nandun po yung katotohanan. Because the church is the pillar and the foundation of truth. Ito yung sabi ng simbahan. Ito yung gusto kong i-share ko sa inyong lahat. Babasahin ko lang. Ano yung number sa CCC?
CCC 21:16. Hindi yan swertres. Number yan sa CCC. Ito yung sabi mga kapatid, pakinggan ninyo. All forms of divination are to be rejected. Pakiulit nga. All forms of divination are to be rejected. Hindi niya sinasabi dito, some forms. But all forms, lahat. Walang exempted. Ano ba ito? Itong divination. Patuloy nating basahin. Recourse to Satan or demons. Ano itong divination? Recourse to Satan or demons. Ano bang palatandaan, Father, na nag-recourse kami sa demonyo at sa ni Satanas? Ito po, conjuring up the dead. Or other practices falsely supposed to unveil the future. Consulting horoscopes. Uy, kasali pala yung horoscope. Ano ba kayo? Cancer? Kami, goiter. Ako din, Father, ulcer. Ang sabi ng simbahan, bawal ang horoscope. Ano pa? Hindi ako nagsasabi nito, ha? Ang simbahan po, conjuring up the dead, other practices falsely supposed to unveil the future. Yung mga manghuhula. Bawal po ang pagpunta sa mga manghuhula. No? Divination pala yun. Pagkonsulta sa mga patay. Namatay yung isang kaibigan mo and then ni-rape siya. And then may medium. Kasali din dito ang medium. Patuloy kong basahin and then mag-elaborate tayo. Ano pa? Sabi dito, consulting horoscopes, astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, the phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums, all conceal a desire for power over time, history, and in the last analysis, other human beings, as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict to the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. So ngayon, bakit tinatawag itong divination? Dahil ang demonyo, hindi magpakita sa iyo na demonyo. Because demons are master of deception. So ang gawin niya, magpakita siya as Mama Mary, as divine. Magpakita siya as divine mercy. Magpakita siya sa iyo na banal. At sabi ng simbahan, all forms of divination are to be rejected. Ang sinasabi dito, medium. Isa sa mga divination, spiritista. Yung pagsangguni sa mga espirito. Doorway po yon sa evil spirit. Ano pa? Yung paglapit ninyo sa albularyo. Patuloy ko lang ang pagbabasa sa 21:17. All practices of magic, yung black magic ang tinutukoy dito, or sorcery, totoo na may kulam,
Totoo na may barang. Maniwala ba kayo na may barang? Totoo na may barang, totoo na may kulang. Doon sa office natin, sa St. Michael Exorcism Center, sa Diocese of Tagbilaran, ang daming mga pasyente natin na biktima ng barang. Father, ano yung palatandaan na yung sakit namin ay barang? Una, may mga buhay na insekto lalabas sa katawan mo. Buhay na langaw ba yun? No? Oh, buhay na mga maliit na insekto lalabas. Yung mga buhangin lalabas. Meron akong pasyente from Manila. At wala na siyang tulog. Yung tulog niya, ang pinakamataas, 1 hour lang every day. At naghihirap siya sa loob ng 10 buwan. Malapit na 1 taon. At pumunta siya sa dermatologist dahil galing sa ulo niya hanggang sa paa niya ang daming maliit na sugat. Dagmayng samad. Gikan din and then lalabas yung mga kaliskis ng isda. Himbis sa isda. At sabi niya sa akin, Father, pumunta na ako ng dermatologist sa pag-test niya sa aking balat. Normal lahat. Nakig-argue na siya sa dermatologist. Tingnan mo, kahit hindi mo ako i-examine. Tingnan mo lang yung balat ko. Normal, hindi. Kaya hindi ka normal sa tingin ko. Pero sa test ko, normal yung mo eh. Wala akong gamot na ibibigay sa'yo. Pumunta siya sa iba't ibang mga albularyo. At dahil doon, wala na siyang tulog. At then nalaman niya, ang live natin, bumibisita siya sa akin. Sabi niya sa akin, Father, pumaparito ako sa iyo, hindi para gagaling. Father, wala na akong nagawa sa 10 buwan, Father. Kahit pagwalis sa loob ng bahay ko, hindi ko na magawa, Father. Yung katawan ko, Father, ay grabe. Ang tamlay ng katawan ko, wala nang lakas, Father. Malapit na ako mamatay, Father. Tinatanggap ko na malapit na akong mamatay. So, ang tanong ko sa kanya, anong sabi ng doktor? Walang findings, Father. Ganun ba? Huwag kang mag-alala, Nay. Pagagalingin ka ni Kristo. Kapag tatanggap ka sa sakramento. So, nangumpisal siya. Sacrament of healing. And then, nagpa-unwent. Itong dalawang sakramentong ito, ang official na teaching ng simbahan, unwenting of the sick, and then unwenting of the sick and confession, it is called the sacrament of healing. Not sacrament of killing. Kaya marami sa atin natatakot. Anong akala mo? Mamamatay na ako? Itong lukunin mo, ha? Akala nila, pangtiwas ang sakramento. No, it is a sacrament of healing. At sinabi ko ni Nanay, lahat ng kasalanan mo, Nay, i-confess mo sa akin. Direct to the point. Pangalawa, isali mo sa pagkumpisal mo, yung paglapit mo sa mga albularyo, kasalanan yun ay. No? And then, i-renounce natin ay ang paglapit mo sa albularyo. Anong nangyari mga kapatid? Ginawa niya yon. And after receiving the sacraments, sabi niya sa akin, Father, may lalabas sa aking mga sugat, lahat ng buong katawan niya, may maliit na sugat na duol kaayo. No? Magkalapit lang yung sugat niya. Grabe buong katawan niya.
Alam nyo, nag-deliverance ako sa kanya and then nag-renounce siya sa lahat ng mga occult na nilapitan niya. Ni-renounce niya lahat yung mga pangalan ng mga albularyong nilapitan niya. At sabi niya sa akin after deliverance, Father, ang gaan ng katawan ko. Alam niyo, Father, while nag-deliverance kayo, may lumabas na hindi ko maintindihan sa katawan ko. Yung mainit na aura lumabas sa katawan ko. At sabi ko sa kanya, obserbahan natin, Nay. No? Babalik ka next week, Nay, and then straight ka magsamba. Huwag kang magpa-late sa misa na ya. Kaya nakakumpisal ka na. And then, magsamba ka sa pinakamalapit na parokya kung saan ka nakatira. Straight na, receive the Eucharist. The Eucharist is the source of all healing. Natutuwa ba kayo ngayon? No? Araw-araw tayo magmimisa dito sa parokya. Walang simbahan na hindi araw-araw nagdadaos ng misa. May bayad ba ang mag-receive ng communion? May bayad ba? Wala. May entrance fee ba ang ating simbahan? Wala. Libre. The source of healing is free. Kung may mga may sakit ngayon na nandito, receive the Eucharist every day. Lalo na yung mga may sakit, siya yung healer eh. Hindi naman ako, wala naman akong power. Yung power ni Father Darwin, kili-kili power. Maura dyan na yung power ni Father. Wa dyan lain. Amen? All priests are instrument of healing. Kailan mangyari yon? Kailan mangyari na ang pari maging instrument of healing? When they give the sacrament of confession to all of you. When we celebrate Mass, Father, lagi naman ako nagsasamba. Bakit hindi ako gumaling, Father? Bakit ang dami kong problema sa bahay, Father? Bakit? Nag-receive ka nga ng komunyon, pero pumunta ka naman sa albularyo. Totoo, hindi. Meron sa inyo na nandito ngayon na may habak pa. Totoo, hindi. Paano yun? Si Kristo, handang-handa na ibigay yung sarili niya para sa iyo, pero hindi ka handa to receive Him fully. Alam nyo, last April 16, may pasyente kami from Cagayan Valley. Ang layo. Taga Luzon. At ang sakit niya, yung bleeding. Walang tigil na bleeding. Magdiaper na siya. And then yung dugo, lalabas sa ilong niya. Lalabas sa tainga niya. Lalabas sa bibig niya. At pangalawang sakit niya, yung platelet niya ay number 2 na lang. So pagpunta niya sa hospital, abunuhan siya ng platelet. And then tataas yung platelet niya ng 100, ganon. At naghihirap siya nito sa loob ng 1 taon. At yung asawa niya ay taga Bohol. So umuwi muna tayo dahil nahinto na sila sa pagtatrabaho nila. Huminto na sila sa pagtatrabaho nila dahil sa sakit sa asawa niya. Pabalik-balik sila sa doktor. At 11 years na silang nagsasama. Alam nyo, itong dalawang ito, hindi po nakalapit sa akin pagpunta sa office.
Doon lang sa team natin. At nakarinig sila ng catechism. At doon nila na-realize how important the sacraments are. At 11 years na silang kasal sa civil. Hindi kasal sa pare. Nung bumisita sila sa office, diniliberan sila, pero sinabihan sila sa team natin, kung babalik kayo sa sunod na araw, mas mabuti magpakasal kayo sa pari. Iniibig mo ba itong babaeng ito? Yes, Brad. Ikaw, sister, iniibig mo ba itong lalaking ito? Yes, Brad. Bakit hindi kayo magpakasal? Magkatay lang kayo ng isang manok. Isang manok lang. 5 lang yung required sa kasal. Ilan yung required sa kasal? 5. Kayong dalawa. Pangalawa, yung ninang at ninong mo. 5, yung pare. Isang manok, okay na yon. Yung mga pako sa manok, sa mga maninoy mo. Yung paa ng manok, sa inyong dalawa, chicken joy. Father, yung natira sa manok, sa pari yun. Amen? Hindi na gasto. Isang manok lang. And then, nag-inquire sila sa simbahan. Ano yung mga requirement? At meron na silang schedule para sa kasal. Last April 16. Pero, anong nangyari mga kapatid? Sa April 14, bago sila ikasal, nagkasakit na naman siya. Grabe yung intense bleeding. Wala nang tigil. At yung platelet niya ay bumaba na naman from 100, dahil naabunuhan siya, ng 6 ang kanyang platelet. So nagpa-examine sila sa April 14 sa doktor. Sabi ng doktor, kailangan mo ng ma-confine. Huwag na kayong lalabas. Aabunuhan ka namin ng platelet. Yan, kapag hindi ka maabunuhan ngayon, kakantahan ka sa choir. Pahulay nga dayon ihatag niya. O ang kahayag nga way pagkapalo. Sige, paabunuhan ka na ng platelet. Number 6 na yung platelet mo. Sabi niya, Dok, wag na. Kapag abunuhan mo ako ngayon, baka makalabas ako April 16 na. Alam mo, Dok, ikakasal na ako. Sa umaga, sa April 16. Kung abunuhan mo ako ngayon, hapon na sa April 14, hindi na ako makakasal yan. Sabi niya sa doktor, kung ganon, wag mo nang intindihin yung kasal mo. Dapat, unahin mo muna yung health mo. Health is wealth, kapatid. Hindi naman tatakbo yung pare. Hindi naman tatakbo yung simbahan. Nandiyan naman yan lagi. Sabi niya, Dok, 1 taon ko na nakasanayan itong sakit ko. Nasanay na ako sa sakit ko, Dok. At yung kasal ko, Dok, 1 beses lang. Dok, wag mo akong abunuhan ng platelet. Pagpakasal mo na ako, Dok. Babalik na lang ako. Tingnan mo yung mukha mo, namumutla ka na. Baka hindi ka na makarating sa inyo. Maritso ka na sa morgue. Dahil namumutla ka na, nanghihina ka na. Dapat sa ICU ka na ilagay eh. Sabi niya, ang Diyos na ang bahala sa akin, Dok. Gusto ko nang magpakasal, Dok. So, sa April 16, dumating yung araw, nakasal siya. Buhay pa siya. Pero
hinang-hina na siya. At hindi pa rin tumigil yung pagdudugo niya. No? At sa araw sa kasal niya, sa April 16, after sa kasal niya, during sa kasal, naka-receive sila ng confession, and then kasal, pangatlo, Eucharist, nakatanggap na siya. Dahil kapag civil ka pa, huwag ka munang mangumunyon. Magpakasal ka muna before receiving the communion. Akala ko, Father, okay lang yon. Lagi aming nagsasamba at nangumunyon kahit hindi kasal sa pare. Sabi ko, hindi yon tama. Pero ngayon, na ikakasal ka na, yan po ang tunay na pagtanggap ni Kristo. After sa pagtanggap niya ng communion, after sa misa, anong nangyari? She is completely healed. God is good. Uy. God is good all the time. Yung sagot nyo ay pang matanda yung sagot nyo, no? May pang pang binata. Kapag sasabihin ko, God is good, grabe. God is good! Kapag sasabihin ko, all the time, siyempre. All the time! Bigyan natin papuri ang Diyos. Sabi ni Kristo sa kanyang mga apostol, before siya umakyat sa langit, I will abide you until the end of the world. Sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Buhay na buhay ang Diyos. Saan? Sa kanyang mga sakramento. At lahat ng mga ninapitan niya na mga albularyo, ni-renounce nila. Ano bang makapangyarihan? Ang habak mo o ang Eucharistia? Sagot. Bakit may habak pa yung iba? Ano bang makapangyarihan? Ang Eucharist o yung orasyon mo? Sagot! Pero marami pa rin mga superstitious belief, mga pamahiin na galing sa ating mga ninuno. At anong sabi ng simbahan? No? Superstitious belief is contrary to authentic faith. Anong gusto ng Diyos? Your faith will increase, not your superstitious belief. Di ba kung may bagong tuig, New Year, no? Ang daming mga pamahiin. Yung mga kapatid natin, yung kanilang mga mga suot, circle. Lahat may circle. Circle. At yung circle ay pumunta dito. Alam nyo, hindi totoo yun. Isa lang ang circle na magbigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. Ang tinapay na hinawakan ng pari, circle din yon. Yon ang tunay na magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen! God is good! All the time! Wow! Bakit gumaling yung pakinggan nyo yung YouTube channel natin dahil nagtestimonya itong mag-asawang ito.
Baka na-amaze kayo sa healing, hindi yun ang pinaka-importante. Alam nyo, ang pinaka-importante sa buhay nila, dahil yung mag-asawang ito ay in love na sa Santos na Misa po. Hindi na sila na-late sa Misa kailanman. Bakit? The Eucharist is Jesus. The Eucharist is the Savior of the Word, not Father Darwin. Malinaw ba yan? At ang good news ko sa inyo, lahat ng pari sa Archdiocese of Cotabato makapagbigay sa inyo sa tinapay galing sa langit. Wow! And then, magmimisa tayo. Mag-extend lang tayo ng ilang oras ha? Okay lang ba yon? Sana all. Kasama natin si Kristo ngayon eh. Two or three gathered together. I am in your midst. Higit na tayo sa dalawa. Higit na tayo sa tatlo. Kasama na natin si Kristo ngayon. Amen? Amen. 2 or 3 gathered together. Ano yung kadugtong? 2 or 3 gathered together, there is picture taking. 2 or 3 gathered together, there is picture taking. Alam nyo, ito po last week, nag-solemn exercise ako sa isang pasyente na sinapian ng maraming demonyo. At ang nangyari mga kapatid, kasama nila yung buong pamilya. Yung tatay, nanay, yung mga kapatid niya. Ang nangyari mga kapatid, ito nangyari. Yung demonyong nakapasok sa bata, open demons. May dalawang klaseng demonyo. Open demons, closed demons. Ano yung una? Itong mga open demons, kahit hindi tinatanong, hindi kinukuman, na imperative question, magsasalita yan. Kahit ano yung sinasabi ng mga open demon sila eh. Mga marites na demonyo. Kahit hindi tinatanong, nagsasalita. Sabi ng demonyo, nandun yung nanay niya, tinuturo ng demonyo ang nanay. Dahil ito sa'yo. Nakapasok kami sa katawan niya 15 years ago. Dahil ito sa'yo, dinala mo siya kay Boy Negro. Yung Boy Negro pala, albularyo. Nagkasakit yung anak mo, dinala mo kay Boy Negro. At kami ang sinasamba ni Boy Negro. At kami ang nagpagaling sa anak mo. Wala ba kaming karapatan na maningil? Dahil nag-enjoy kayo sa kapangyarihan namin? At yan ang rason bakit nakapasok kami sa anak mo dahil sa'yo. Ikaw ang lumapit sa amin, hindi kami ang lumapit sa'yo. Nya ngayon, palayasin mo na kami? Sabi ng demonyo. Dahil nag-exercise ako eh. And then, hindi naman tayo maniwala sa demonyo without verification. After exorcism, tinanong ko yung nanay. Nanay, narinig mo yung sinabi ng demonyo? Father, naalala ko. 15 years ago, Father, nagkasakit ang bata ko at dinala ko ni Boy
Negro. Sino ba yan si Boy Negro, Nay? Albularyo sa aming lugar. Ano naman yung ma-describe mo ni Boy Negro, Nay? Mabait, may altar din. May devotion din. May kapilya pa. At pari pa ang magbimisa. Uy. Satan is master of deception. Amen? So, totoo yung sinabi ng demonyo. Totoo, Father. So, nung magsagawa kami ng renouncement at minimension na namin ang pangalan ni Boy Negro, sumuka yung bata at lumabas ang demonyo. Ganon kadelikado ang paglapit sa mga albo. Yeah, Father, wala ka namang nabasa sa Catechism of the Catholic Church na albularyo. Ipatuloy ko pagbasa, ha? Okay, pasensya na kayo, ha? Kasi ito yung turo ng simbahan, eh. Father, okay, 6:30 tayo, Fads? 6:30 tayo magsimula? Okay. 7, ha? Sige. Doon sa, alam nyo, doon sa Margo sa tubig, alam nyo, 3:00 na ako ng umaga natapos. Yung mga tao ay hindi natutulog. Kapoy na ko. Nagsugod kog tok, gikag 7:00, hantod uban sa kong mga kasama, kasama yung mga kasama ko, 7:00, and then pumasok ako 9:00. 3:00 na kami ng umaga. Dahil may possess na tumatayo sa harapan namin, eh. At tumatayo siya. Sabi niya, Darwin, bakit nandito ka? Akala ko may gamay. Nahinto yung toko. Sa gitna siya, eh. Bakit nandito ka? Turuan mo naman sila sa katotohanan, Darwin. Bakit mo sila tuturuan ng katotohanan, Darwin? Ito ang mga taong ito. Tinuro niya yung mga tao. Akin ito. Dahil marami silang habak. So nagwali ang yawa. Ay, salamat ng yawa. Kinuha sa team. Kaya may team tayo kasama. So kinuha sa team natin. And then, after sa toko, walking possess yung binatang ito. Walking possess, binata. And then, yung kanyang pamilya pala ay saksi ni Jehovah. Moro ni saksing wa kakita. Saksi ni Jehovah. And then, nung akala ko, nagsisinungaling yung demonyo. Tinanong ko yung mga tao, totoo ba yung sinabi ng demonyo? Marami kayong habak? Totoo, Father. Hindi isang sako. Mga 4 na sako. Yung na-collect namin, dahil ang dami nilang habak. Ikaw, salamat sa demonyo. Alam niya. Ang katotohanan. Akin sila, Darwin. Bakit akin sila? Marami silang habak, orasyon. No? So, anong gawin natin ngayon? Ngayon, wala namang sinasabi doon na faith healer, Father, sa binabasa mo. Ipatuloy ko pagbasa, ha? Hindi ko pa natapos. All forms of divination are to be rejected. All practices of magic or sorcery, balikan natin yung nanay na hindi nakatulog.
1 hour lang yung tulog niya every day sa loob ng 10 buwan. Alam nyo, after confession niya, at sinabihan ko magsamba ka araw-araw, Nay. And then i-renounce mo lahat ng dapat i-renounce. Alam nyo, lahat ng sugat niya ay nawala pagbalik niya after a week. Siya, Nay, nasaan na yung mga sugat mo? Father, nawala. At alam mo, Father, nalungkot ako. Bakit? Parang isang linggo ako, Father, natutulog lang. Babangon lang ako para kakain. Diba yung problema mo, hindi ka nakatulog for 10 months? So bumabawi yung katawan mo, Nay. At sabi ko, kumusta na yung mga kaliskis ng isda? Na lumabas sa lahat ng mga sugat niya kapag lalabas yung mga kaliskis, himbis sa isda. Nung unang pagpunta niya, Nay, bakit yung himbis lang ng isda ang lumabas? Hindi kasali yung isda. Sana kasali na yung isda para libre ng inununan. Kaliskis lang yung lalabas. Pambihira naman ay, no? Alam nyo, completely healed ang buong katawan ni Nanay because Nanay received Jesus in His sacraments. At ngayon, bumalik na siya sa trabaho. Bumalik na siya sa Manila. At sabi niya sa akin, Father, until now, buhay na buhay si Nanay Martina Bite. Lagi siya nanonood sa ating live. No? At i-search niyo siya, dahil na-interview siya sa GMA. GMA. No? Ano yung segment sa GMA na interview siya? At yung ABS-CBN gustong mag-interview sa akin. Pero dadagdagan nila hahaluan nila ng albularyo interviewin ako. And then si Ed kaluwag na naman. Hindi pwede yun. Dapat ako lang yung interviewin ninyo. And then kukunin yung mga video natin. Meron tayong video na lumulutang. Lumilipad. Ano nang gawin natin, Father? Lumilipad na ito. No? Hindi na natin pabababain yan. No? Bakit, Father? Libre na yung pamasahe. Lumilipad na. Satan is real. May video tayo, pero bawal ipakita Bakit? Marami tayong video, mga 1,000 videos na sa exorcism natin. Meron tayong video sa isang lalaki na member sa satanista. Satanism is very active in our provinces. Totoo yun. Totoo yun. At parokyano ko, isa doon. 17 years old siya. At lumapit siya sa akin, yung nanay niya, Father, tulungan niyo po ako, Father. Anong problema mo, Nay? Yung anak ko, Father, mawawala siya sa sarili niya. Ganun ba? At every week, Father, walang isang linggo, Father, nandun siya sa prisuhan. Kapag may krimen, Father, present yon. At parang wala siyang, parang walang nangyari sa kanya after sa krimen. So, hindi ko naman ginawa yon. Yung stepfather niya, hinabol niya ng itak. Gusto niyang, papatayin yung stepfather niya. At after paghabol niya ng itak, hindi niya alam. Hinabol ko ba kita ng itak? Hindi naman. Yung stepfather niya, grabe na kahangat. Hinabol niya ng itak pero hindi niya alam. Yung mga bubong sa kanyang bahay, puno ng winawasak na niya.
At yung mga kapatid niya ay doon na sa kanyang lola nanirahan. Siya na lang yung narirahan para siyang may sakit sa utak. At doon na-discover namin na meron pala silang satanic mass. Tinatawag nila na black mass. Anong ginagawa niyo doon? Sabi niya sa akin, alam mo, Father, magkatay kami ng kambing. At meron din kaming satanic chalice. At yung dugo namin, dito, Father, may may blood compact with Satan ako, Father. May satanic name ako, Father. Satanista pala siya. At kailan namin siya na-detect na dapat siya i-deliverance. Napaso siya sa holy and exercise cross. Na mamaya, mag-bless tayo after sa Mass sa mga religious items ninyo. Napaso siya. Sabi niya, ang init niyan. Bakit ba ako napapaso niyan? Kinuha ng kasama ko yung cross. Hindi naman ako napaso. Bakit napaso ka? Pwede pahipo sa cross ulit. So, hinipo niya. Napaso na naman siya. Sabi ng kasamahan ko, Father, dapat i-deliverance ito. So, ini-interview kong bata. Anong nangyari sa'yo? Ano ba yung mga grupong sinalihan mo? Doon, siya, nagsalaysay na ako, Father, ay satanista. Kaya nga, mag-ingat kayo, mga lay minister, mag-ingat kayo, dahil nanakawin nila yung consecrated host. Hindi sila magnanakaw sa protestante, dahil hindi naman tunay yun. At sabi niya sa akin, Father, kung may 1,000 ka mga unconsecrated hosts at hahaluan ng isang consecrated host, Father, malalaman ko saan doon ang consecrated host. Bakit malalaman mo? Mapapaso ako, Father. Mainit na mainit, Father. E paano mo nakuha? During communion, di ba? Kamay. So, lang siya. Mag-disguise lang siyang kinain. Pero hindi niya kinain. Hindi niya sinubo yung consecrated host. So, yun po ang mga lay minister, yun po yung babantayan natin kapag hindi kinakain. Marami sa kanila ay mga satanista. Anong ginawa ninyo sa consecrated host? Grabe, hindi ma-describe ang sacrilege na ginawa nila, mga kapatid. Dahil magsagawa sila, magbanding sila, kaya nga, yung mga rented places, yung may mga apartment, mag-ingat kayo, sa yung mga buong bahay, mag-rent sila sa buong bahay. I-occupy nila yun. At doon sila magsagawa ng satanic ritual. At ang gagawin nila, kapag magsagawa na sila ng satanic ritual, dito yung consecrated host, iihian nila. Doon sila, ihiian nila. And then, nandyan lang ang consecrated host, tatamakan nila. Grabe, no? Kung hindi yan totoo, bakit ginagawa nila yan? And then, yung mga babae at lalaki, magsagawa sila ng group sex sa harap ng consecrated host. Diba? Kung hindi yan si Kristo, bakit nanakawin nila? And then, grabe yung Ginoo ko. Nakuha ni Mugsadong. So, hindi ko alam, Father. Hindi ko rin kilala yung yung tinapay na yan. Ngayon ko lang nalalaman sino siya.
No? Siya pala si Kristo Father. And then, na evangelize ako, Father, sa protestante. Yung utak ko ay protestante mag-isip. And then, satanista pa. Yung mindset ko, protestante yung mindset ko, and then may halo pang satanista. Just imagine, mga kapatid, walang buwan na hindi siya mabilanggo. At nakapatay pa siya. So, nabilanggo sila. Kahit bata pa siya. Sasabihin ng pulis, nandito ka na naman. Grabe ka guide galit yung pulis. Dahil walang absent. Lagi na siyang present sa bilangguan. Ang nangyari, mga kapatid, ginawa namin yung, pinakumpisal ko yung bata, 17 years old pa grade 2 lang siya. Grade 2 lang siya. Dahil kapag papasok siya, hindi makapasok yung mga lesson sa kanyang utak. Dahil disturb yung utak niya. 17 years old, grade 2 pa rin. Para siyang may psychological illness. For how many years na yon? Anong nangyari? In-schedule namin, piniprepare namin yung bata. So, mangumpisal ka daw. Nangumpisal siya, and then magsamba ka. Pagsisihan mo lahat ng mga kasalanan mo. Magsagawa ka ng renouncement. At nung una namin siyang diniliverance, lumutang siya yung buong katawan niya. No? At nung matapos kaming mag-deliverance sa kanya, ang gaan ng pakiramdam niya. No? First time namin siya, mga 7 years ago, na deliverance. Mula sa unang pag-deliverance hanggang sa panahong ito, hanggang sa kasalukuyang ito, hindi na siya nakapasok sa bilangguan. At ang malaking milagro, grabe na yung respeto at pagmamahal niya ni nanay niya. Grabe na yung pagmamahal at respeto niya sa kanyang mga kapatid. Nagkaisa na sila ngayon. Di ba? Iniwalay yung kanyang mga kapatid. Dahil mag-wild siya Hahabulon ka nga ng iktak Yun naman yung hindi matatakot. Traumatic yung mga kapatid niya sa kanyang ugali. At ngayon, mga kapatid, evangelizer na natin itong satanistang ito. Di ba, nung una ay hindi siya magpapasok sa paaralan. Ngayon, araw-araw na papasok. Kahit walang klase, papasok pa rin siya. Matapos siya, malapit na siya mag-graduate sa college. No? And then, the sacrament. Di ba? Kung wala pang sakramento, kung wala pa yung ministry ni Kristo on deliverance, dapat mga parokya may deliverance team. Bakit? Kung walang deliverance team, pupunta yun sa albularyo. At anong sabi ni Kristo sa turo ng simbahan? Dahil hindi ko pa nabasa yung albularyo babasahin natin. All practices of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers so as to place them at one's service and have a supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring your health. Kahit pa pinagaling ka nila. No? Anong sabi dito? Are gravely contrary to the virtue of religion. Saan ba yung albularyo dyan, Father? Patuloy natin basahin, CCC 21:17, kung ma-search ninyo. Ito binabasa ko. These practices are even more
to be condemned. Grabe, ang bigat naman ng sinabi ng simbahan. I-condemn talaga. Paano yun? Yan ang sabi ng simbahan. Patuloy. When accompanied by the intention of harming someone, mga mangkukulam, or when they have recourse to the intervention of demons, wearing charms is also reprehensible. Ano ba yung palatandaan na nag-recourse tayo sa demonyo, Father? Ask tayo ng intervention sa demon. Wearing charm, yung mga lucky charm natin. Yung Santo Niño natin may katabi na pusa. Mga charm yun. Pakamay sa swerte. Parang, yan yung Santo Niño, dili na puwa. Lucky charm na nga Santo Niño, doon na mga sinsiyo, meron na mga, mga piso. Hindi po yun devotional na Santo Niño. Lucky Santo Niño di swerte yun. Dapat yung Santo Niño natin, devotion. Saan mabasa sa Biblia? Nagdadala siya ng pera. At meron pa kayo meron pa kayong palaka na yung kanyang bibig may piso din. Wearing charms, yun po, are reprehensible. Ang linaw niya na, yan ang sabi ng simbahan. Ako, Father, may lucky wallet. Lucky wallet, wala namang laman. Lucky coin. Lucky, puro lang lucky, why bayi? No? So ngayon, patuloy nating basahin. Ano ba sabi ng simbahan? Wearing charms is also reprehensible. Spiritism often implies divination or magical practices. The Church, for her part, warns the faithful against it. Patuloy. Recourse to so-called traditional cures, traditional healer. Ano na nandito na. Ito yung mga faith healer. Ito yung albularyo. Natutuwa ba kayo sa sinabi ng simbahan? Ano yung simbahan? The pillar and foundation of truth. Patuloy nating basahin. Recourse to so-called traditional cures does not justify either the invocation of evil powers or the exploitation of another's credulity. Ang linaw niya. Anong tawag ng simbahan sa mga albularyo? Traditional cures. Ang simbahan, say no to them. Catechism of the Catholic Church 21:17. At ngayon, may kasama akong albularyo. May kasama din akong antingero ngayon. Galit na galit siya sa akin. Dahil itong antingerong ito for 22 years na yung kanyang anting-anting. At ang kanyang anting-anting, akala niya na galing ito sa Diyos. Dahil naproteksyonan siya eh. Hindi siya natabla ng bala, na tamaan siya ng 2 bala sa kanyang katawan. At nahulog ang mga bala. So, thank you, Lord, sa anting-anting ko. Niligtas mo ako, Panginoon. At dahil doon, sa katikisim natin, sabi ko, sa demonyo yung kapangyarihan mo. Galit na galit siya. Grabe yung puot niya against sa akin. Pero ngayon, mga kapatid, pakinggan natin.
bakit nag-surrender siya? Pakinggan natin si Brother Gabriel. Dito kasama natin si Brother Gabriel Ganog. And then saksak sinago lang iyang isulti kay nahirapan siya sa kalisod sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos. Magandang gabi po mga kapatid. Una, nung di pa ako dumating dito sa sa ministry, isa po akong antingiro at albularyo. Antingiro po ako na 22 years, sa loob ng 22 years. Naging albularyo ako ng 5 taon. At nung yung sa Tagalog, yung bakit nagalit ako kay Father Darwin. Kasi po yung kapangyarihan ko po ay tested ko po yon, yung anting-anting ko. Dahil po, ako po ay isang membro na po sa Armed Forces. Dahil po sa sa bakbakan, doon ko nalaman na tested yung yung kapangyarihan ko, yung anting-anting ko. Dahil po, tinamaan po ako sa gitna ng labanan, yung bala lang po ay nahulog lang po sa aking katawan. Kaya yung asawa ko, dahil follower siya ni Father Darwin, palagi siyang nakasubaybay sa mga video ni Father. At ito'y ipinasa niya sa akin sa cellphone ko, sa messenger ko. Tapos sabi ko sa asawa ko, bakit palagi ka nagpasa-pasa ng mga video ni Father Darwin sa akin? Pakialamiro naman paring yan. Yung kapangyarihan ko, yung galing naman talaga ito sa Diyos. Dahil ang tinatawag namin, sinasambit namin na pangalan ay talagang sa Diyos. Yung nakakala ko noon. Kaya sabi ng asawa ko, punta tayo sa opisina sa healing and exorcism. Kung talagang sa Diyos ang kapangyarihan mo, hindi ka mag-react doon. Tapos sabi ko sa kanya, ikaw lang ang magpunta doon. Mag-challenge ako sa iyo. Kung di ako matablan ng bala, magpabaril mo lang ako kay Father Darwin. Kung hindi ako matablan, hindi ako mag-surrender. Pag matablan ako ng bala, mag-surrender ako sa kanya. Pakilmirong pare na, kainin ko talaga yan. Sabi ko gano'n. Galit na galit talaga ako kay Father Darwin. So ngayon, sabi ng asawa ko, pupunta ako sa office nila kahit hindi ka sasama. Ngayon, pag uwi niya, sabi niya sa akin, ngayon, ikaw naman ang i-challenge ko. May dala akong olive oil, holy and exercise oil. Inumin mo ito, kung hindi ka mag-react, talagang ang kapangyarihan mo ay nanggaling sa Diyos. So ngayon, kasi ako noon, sobrang mainitin ang ulo ko. Mataas yung pride. Sabi ko, sige, yung gusto mo, sige, uinom ako sa olive oil. Talagang hindi naman ako mag-react niyan kasi yung kapangyarihan ko galing naman sa Diyos. Sabi kong ganon. Pag inom ko, hindi pa ako nag-react kaagad. Pagdating ng 2 araw, doon na, nag-iba na yung katawan ko, parang hindi na ako mapakali, parang mainit na, parang wala na ako sa wala sa mood. Noon. Pagdating ng 3 araw, doon na, nawala na ako sa sarili. At ito, nalaman ko rin dahil na kita ko sa video ng anak ko dahil na-video ako ng anak ko. Doon, nagwala ako, sobrang lakas. Yung kahoy na nag-brace yung upuan na kawayan, sa ilalim brace sa kawayan. 2x3 ang lapad at ang laki 3. Tapos yung pako, yung numero 4. Hanggang ngayon, nandoon pa sa bahay, hindi ko tinanggal. Hindi ko pinangalaman para may magtanong, yun ang sabihin ko na yan ang pako na naging letter C talaga. Posible yun na sa Pasaya ba, mababalikog, mabalugtot.
hindi naman yan mabaluktot kung hindi gagamitan ng martilyo. So ngayon, nakita ko yung video. Sabi ko sa asawa ko, ako ba talaga yan? Parang hindi ako makapaniwala. Sabi kong ganon. Nung tiningnan ko yung video, nag-react na naman ako. Doon na. Hinaplusan ng asawa ko yun ng olive oil yung likod ko. Doon ako nag-react. Sumigaw ako ng sobrang init. Parang binuhusan ng mainit na tubig. At saka yung buto ko parang dinudurog. Doon na sabi ko sa asawa ko, mag-surrender na ako. Di ko na kaya. Nung papunta na kami sa office, nakasakay kami ng sasakyan sa kapatid ko. Habang papunta kami pa doon sa office, suka ako ng suka. Puro tubig lamang. Walang kanin. Nagtaka ako. Bakit puro tubig lang na kulay dilaw? Tapos parang sticky. Walang kanin. Na kumakain naman ako ng kanin. Umaga at tanghali. Ganon. At pagkadating namin sa sa office, sagit pa lang, doon na, nag-react na ako, na ganun. Pinigilan ko yung sarili ko, hindi ko mapigilan. Sabi ko sa asawa ko at kapatid ko, hindi ako papasok. Bakit papasok ako dyan? Nanginginig buong katawan ko. Pinilit ako ng kapatid ko, kasi malaki yun sa akin yung kapatid ko, yung kasi bodybuilder yun eh. Pinilit ako, hinawakan ako, tara, punta para gumaling ka. At pagkaharap namin ni Father Darwin, nakausap kami sandali, bago niya ako i-exercise, doon na sa pinto pa lang natumba na ako. Nawala na ako sa sarili. At pagkatapos ni Father Darwin na isulim, nahiya ako sa sarili ko, nandyan ako sa sahig nakahiga. Sabi ko, Father, sorry, dito ako nakahiga ako sa mo. Sobrang rea ako. Tapos ginamit ni Father Darwin yung mga relic of saints, yung relic ni Saint Michael, doon, parang hinati yung katawan ko. Totoo po yan mga kapatid. Dahil minsan may conscious din ako, minsan din mawawala din ako sa sarili. Yun po ang yung karanasan ko. At saka mga kapatid, isingit ko lang po noong may anting-anting pa ako, palagi po akong nagkasakit. Walang buwan na hindi ako magkasakit. Dahil pagkahinto ko sa sa KA, yung anting-anting ko, hindi ko na dinasalan. Kasi sabi ko, wala naman ako sa courses, at saka yung sa security, hindi naman doon sa amin sa Bohol, hindi naman yun hindi naman delikado. At doon, siningil na ako. Yun ang pinakadelikado mga kapatid pag mayroon tayong anting-anting. Siningil na ako. Walang buwan na hindi ako makasakit. Minsan pa nga, sa isang buwan, 2 beses ako ma-hospital na walang finding sa doktor. Ang sabi ng doktor, i-diagnose ako ng ng tawag ng mga ultrasound, x-ray sa sa baga ko, sa heart ko, yung ultrasound sa tiyan ko. Wala sila makita. Normal lahat. Tapos, humarap ako sa sa mga yung tawag ng mga albularyo. Kasi walang finding eh. Hindi ko pa alam na mayroong yung mayroong exorcism. At sabi naman ng albularyo, kaya doon na naging 5 taon ako naging nanggamot. Sabi ng albularyo, sabi ng ng gabay mo, manggamot ka raw. Doon, nanggamot ako 5 taon at sumikat din ako, maraming tao din pumunta doon sa bahay. Kaya mga kapatid, nung may anting-anting pa ako, yun na. Palagi akong nagkasakit at ang aming pamilya palaging magulo. At saka kahit malaki ang sahod ko, para din akong salod sa Bisaya namin yung gripo ba na butas yung balde. Wala akong maipon. Baon kami sa utang.
Yun ang nangyari mga kapatid. Kaya ngayon na wala na akong anting-anting, na bumalik na ako sa Panginoon, practice ko po yung yung curse, yung confession, adoration, rosary, Eucharist at saka sacramentals, yun lang ang gamit ko sa bahay. Magaan na po yung pakiramdam namin. Palagi kaming magkasundo. Kaya po, payo ko po sa inyo mga kapatid, kung meron man kayo dito mga anting-anting, mga habak o orasyon, mas mainam po na i-surrender po natin. Dahil po napakadelikado. Kung hindi man kayo ang maharas yung sarili nyo, baka naman doon sa asawa nyo ang maharas, o di naman sa mga anak nyo o mga apo nyo. To first to fourth generation po, napakadelikado. Mas maganda yung yung i-surrender natin. Salig lang gud ta sa gahom sa Ginoo gud. Kay magunsaman nato ng atong kapangyarihan natin na yung galing sa demonyo, matulungan po nga tayo, pero yung pamilya naman ang magsuffer natin o di kaya sarili natin. Yun lang po ang payo ko sa inyo. Maraming salamat po at magandang gabi. Salamat, Brother Gabriel. So, si Brother Gabriel ay 22 years na sa Antingero. No? Kaya nga, grabe na yung kanyang attachment sa mga anting-anting. Kaya nga galit na galit siya sa atin. Pero, hindi siya na-convince sa mga katikisim natin. Kailan siya na-convince? Nung ginamit ng kanyang asawa ang blessed oil na i-bless natin mamaya. Napaso siya eh. And then nawala sa sarili dahil si Gabriel ay walking possessed. Ano yung walking possessed, Father? Ang daming demonyo sa kanyang katawan. So nag-enjoy siya sa kapangyarihan ng demonyo. Hindi siya tunay na hindi siya natabla ng bala, pero marami naman siyang karamdaman na walang findings sa doktor. Sabi niya, 2 beses siya magkasakit, 1 buwan. At maubos yung kanyang pera dahil doon. Dahil maniningil yung demonyo sa kapangyarihan na na-enjoy niya. At nung ginamitan na siya ng holy and exorcise oil ng kanyang asawa, anong sabi niya? Ang init. Hindi natabla ng bala, pero natabla ng sacramentals ng simbahan. Wow! Grabe, no? God is good! All the time! Kaninang umaga, may taga-Jensan. At kasama ko si Father Dante, kaninang umaga. At itong babaeng ito, sabi niya sa akin, dahil isa lang siya, kasama yung kanyang husband, Father, nakatanggap ako ng pasaload. Alam niyo ba yung pasaload? Kung malapit na mamatay si lolo na may orasyon at hindi siya mamatay kapag hindi mapasa, pasaload. Kagabi, nag-react na siya doon kagabi. Doon sa parokya sa Libungan. At kaninang umaga, lumapit siya sa akin. Sabi niya, Father, may depekto ako sa mata. Hindi malinaw yung mata ko at 7 beses na ako nagpa-examine. Walang findings yung mata ko. Ang nakikita ko lang sa inyong lahat, Father, 1 mata lang. Bakit 1 mata lang? 2 lamang mata namin. Tinungod ka? Totoo, Father. 1 lang. Kaya ko lahat, may 1 mata. Nasaan yung mata namin? Yun ang sabi niya. And then, hindi malinaw yung mata ko, Father. Ang mga ophthalmologists, at narinig po ito ni Father Dante.
Kanina pa po. At ang nangyari mga kapatid, nagpaalam ako ni Father Jumar. Father Jumar, pwede ipagdasal natin siya? Sige, maliligo muna ako. Naligo siya dahil pumunta ako sa mga pari, sa kanilang meeting. Nakatalk ako sa kanila na 1 oras kanina. And then, naligo si Father Jumar, nandito kasama natin si Father Dante. Grabe yung reaksyon ng babaeng ito, sumigaw, nanginginig yung buong katawan niya dahil nakatanggap siya ng pasaload. Ganon. Ganon. Si Father Dante, ganon yung mata ni Father. Di ba, normal kausap. I-shortcut na lang natin. Ano nangyari sa babaeng ito? Lumiwanag ang kanyang mga mata. At nakita namin niya lahat, hindi na yung isang mata namin, kundi 2 mata namin. Father, nakita ko na yung mata mo. Isa lang yung nakita ko kanina. Dahil galing dito si Father, Dante, tanungin nyo kapag magkita kayo. For how many years na yon? At alam nyo, wala po akong kapangyarihan. Ginamit ko lang yung prayer ng simbahan. At mamaya sa homily ko, kayo mismo may kapangyarihan galing kay Kristo. Sino? Nabautismuhan na kayo? Wow! Doon nagsimula. Sabi ng parokyano ko, Father, parang duda ako sa'yo, Father. Bakit, ate? Makapangyarihan mong yung lolo mo. Bakit? Bakit mo nasabi yan, te? Ang dami mong pinagaling. Ang daming pinalayas ng demonyo, Father. Nakatanggap ka ng pasaload? Hindi ito galing ni Lolo, ate. Kung meron man akong kapangyarihan, wala akong kapangyarihan sa sarili ko. It is a participation of the power of Jesus. Only Jesus has a power. Father Darwin has only kili-kili power. Wala nang iba. Bakit may kapangyarihan ako, ate? Hindi galing ni Lolo. Hindi galing ni Lola na hindi sila mamatay kapag hindi mapasa. Narinig nyo ba ito? Hindi ito pasaload, ate. Galing ito, nagsimula itong participation of the power of Jesus nung nabinyagan ako. Nung nakumpirmahan ako sa obispo. Noong nakatanggap ako ng katawan ni Kristo, pang-apat na kapangyarihan, ate, naordinahan ako bilang pare, ate. This is a power participated by Jesus. A delegated power to the priest and to all the faithful. Uy. Kasali kayo. Natutuwa ba kayo? Mamaya. Alas 7 na eh. Mamaya, sa homily ko, ma-inspire kayo lalo. Because you can heal, not by the power of your lolo, you can heal by participating the power of Jesus. Nabautismuhan na kayo? Check. Totoo? Nakumpirmahan na din? Nakasal na sa pare? Hindi sumagot yung iba. Pakasal na. Dapat magpakasal talaga para ang unang milagro ni Kristo nangyari sa kasal sa Cana. So mamaya, ituturo ko sa inyo
anong gawin ninyo. Ready na kayo? And then we participate this power, not from Lolo, not from Grand Lolo, but from the King of Kings, the Lord of Lords, the God of gods, the Son of the living God, the Word incarnate, Jesus of Nazareth. Amen? God is good! All the time! Panghuli na ang conclusion ko, huwag kayong ma-amaze sa healing. Hindi yan ang pinaka-importante. Huwag kayong ma-amaze sa casting na yan. Hindi yan ang pinaka-importante. Ang malaking milagro, mga kapatid, ito po, your conversion. The conversion of Gabriel. Alam nyo, hindi niya magsasamba. Pero kulang na yung araw niya without Jesus, the bread from heaven. Amen? Yan ang tunay na milagro, hindi yung healing. Naintindihan ninyo? Matthew chapter 7 verse 21, Lord, nagpagaling kami sa pangalan mo. Sana all. No? Nagpalayas kami ng mga demonyo sa pangalan mo. Anong sabi ni Kristo? Hindi ko kayo kilala. Sino ka? Sino ka? Bakit? Healing is not a measurement of holiness. Casting out of evil spirit is not measurement of holiness. Only conversion is the real miracle. Nalipay mo ayaw mo ka-amaze sa tong healing. Dito may pinaka-importante. Makadasig to na to. Ang pinakamalaking milagro, higit pa sa nabuhay na patay, galing sa patay, na bago ka na. No? At tuturuan ko kayo mamaya, paano tayo mabago? Using the truth of our faith and the grace of Jesus. Amen? Dahil alas City na, mag-prepare tayo sa banal na misa, and then yung homily ko about sa paano natin matulungan yung pamilya natin. Ready na kayo? God is good all the time! Before tayo magsimula, meron tayong awitin. Theme song natin. Madali lang ito ma-memorize. No? I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here. That's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Na-memorize ninyo? Okay, let's sing together again. 1, 2, 3, go! Together again. Oh, balikon to na to kanina. No. Ulitin natin yung... Akala ko, i-repeat ko yun. Ulitin natin. 1, 2, 3, go! I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here. That's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. One more. Umaawit ako. Sabi niya, more, Father, more, Father. Akala ko na gandahan siya sa boses ko. Ano ba?
Kaulugan ng more. More practice. Walang hiya. Ulitin natin. 1, 2, 3, go! I'm here because you're here. Because we are here. Because God's here. God's here. That's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Amen? So, mag-prepare tayo sa banal na misa dahil ang misa po, higit pa kayo nanalo ng loto ngayon. Amen? Dahil kung mangumpisal ka, you receive grace. Magpa-anointing ka, you receive grace. Magpakasal ka, you receive grace. Pero kung magsamba ka, you receive the source of grace. Wow! Higit ka pa sa nanalo ng loto ngayon. Ato-ato ra na. Ayaw ra mong saba. Natutuwa ba kayo ngayon? So, na-prepare tayo for the Holy Mass. Amen?